equal to f of x. So that's not new to you, no? I know you've been using that function since your high school. Okay? Yung x dyan, class, yan yung tinatawag natin ng independent variable as it can take any value you wish to substitute. Okay, so kahit anong value of x, class, no, pwede yung ilagay dyan. And of course, class, no, your y is your dependent variable as it will depend or its value, class, no, will be contingent on the value of x. Okay? Yung iba pang tawag sa x variable, class, ay argument of the function. Kasi nga, kahit anong value yung pwede nyong ilagay sa kanya. Okay, ganun din sa value ng y, class, depende lang yan doon sa value ng x. Okay? So, defined na dito, class, no, na yung independent variable pala na tinutukoy natin sa definition ng limit is your variable x. Okay? Again, class, no, when we studied the behavior of the function. Okay? Paano nga ba nagbe-behave ang isang function? Okay? Important word dito ay ito. Okay? Ibig sabihin ng class, no, we're not particularly geared or interested to the value of the function at a given value. Rather, it's the behavior of the function as it nears or approaches that value. Okay? For example, we have function f of x. Sabihin natin, ano kaya yung behavior ng f of x habang itong independent variable x ay papalapit sa 0. Okay? Ang ibig sabihin niyan, class, no, lumalapit yung value or lumalapit yung function natin sa 0, ano kaya yung magiging behavior niya. Pero hindi nangangahulugan yun, class, na interesado tayo sa value ng function when x is equal to 0. Okay? So para mas maintindihan yun, no, consider natin itong rational function f of x equal to x squared minus 1 over x minus 1. Okay, so that's a rational function, class, no, ratio of two polynomials, a quadratic polynomial or a quadratic function and a linear function. Okay, una muna, ano kaya yung value ng function na yan pag ang x ay equal sa 1? Okay, ulitin ko, ano kaya yung value ng function na yan, no, when your x is equal to 1. O di ang gagawin lang natin, class, no, papalitan lang natin tong variable x dito ng 1. So that's 1 squared minus 1 over 1 minus 1. Kasi sa atin yung value mismo ng function given the value of x equal to 1. Okay, so substitute tayo. That's f of 1 or the value of your function when x is equal to 1 equal to 1 squared minus 1 over 1 minus 1. Okay? So, i-evaluate natin to, class, no? 1 squared minus 1, that's equal to 0. 1 minus 1, that's equal to 0. Okay, 0 over 0 in mathematics, class, no? That's indeterminate. Ibig sabihin, hindi natin matukoy kung ano ba talaga yung value ng 0 over 0. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng value of a function. Pero ano naman limit of a function? Okay. Kapag limit of a function, class, no, ka-characterize natin yung behavior ng function. Okay, basta as kapag limit, behavior ang tinutukoy natin. Okay? So what will be the behavior of your f of x equal to x squared minus 1 over x minus 1 as your x approaches 1? Ulitin ko, class, no, approaches yung term na ginagamit natin sa limit. Ibig sabihin nun, ayaw natin ang equal sign pag sa limit. Okay? Hindi natin pwedeng gamitin tong x equal to 1 dahil nga malinaw dito, no? Malapit na malapit or tong 1 pero hindi necessary na equal siya sa 1. Okay? Yun yung kaibahan, class, ng behavior sa value. Okay? So, nakuha na natin yung value niya, no, at x equal to 1 indeterminate because that's 0 over 0. However, class, no, ano kaya yung behavior niya talaga habang lumalaki rational function na ito doon sa 1. Okay? So kung ganun, kukuha tayo ng value na malapit sa 1. Yung 2 ba, class, tingin nyo sa number line, kung ito yung 1, okay? Yung 2 ba ay malapit sa 1? Oo. Oo. Tingin nyo, malapit ba yung 2 sa 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, no, malapit na yan sa 1. Yung 0 ba, class, malapit na yan sa 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, malapit din yan sa 1, no? However, class, no, meron pang mas ilalapit tong value natin. For example, 1.001.
1. Di hamak class na mas malapit sa 1 itong 1.001 kesa doon sa 2. Okay? So kapag function ng limit of a function, pinag-uusapan natin na kukuha tayo ng value or number na malapit doon sa value ng x kung saan tayo nag-approach. Okay? So ito try muna natin class itong 1.001. What will be the value of my function when x is equal to 1.001? Okay, so still using the same function class, no, your x, that's equal to 1.001. Papalitan lang natin to ng 1.001. Ganun din dito, 1.0. Kaya nakuha natin to. Okay? 1.001 squared minus 1 over 1.001 minus 1. Ano kaya yung sagot natin dito? That's 2.001. By the way, class, no, pwede kayong gumamit ng calculator dito sa Calculus 1. After all, civil engineering is a board course. Napapayagan naman kayong gumamit ng calculator. So kung ika-calculator na to class, ito yung lalabas, no? That's 2.001. So kung i-compare natin, no? Kapag equal, yung substitute natin doon sa function, rational function natin class, no? Hindi natin yan. Pero, kung isang value na malapit sa 1, meron na siyang value. Okay? Yun yung idea ng limit class. Okay? Maaring hindi mag-exist yung value ng isang function at a given number, pero yung behavior niya mag-exist pa rin. Okay? So, nagamit na natin tong 1.001. Okay? Magtatang number class. Okay? So, nagamit natin tong 1.001. Kanan ng 1. Magta-try naman tayo ng value dito sa kaliwa ng 1. Okay? So, that's 0.999. Okay? So, ano kaya yung value ng ating function when your x is equal to 0.99? Okay? E di yun yung substitute natin dito sa value ng x, no? Para maging 0.999 squared. That's your x squared minus 1 over x minus 1. But this time, your x, that's 0.999 minus 1. Then, calculator nyo na lang class, no? The value of your function is 1.999. Okay? So, kung titignan nyo class, no? Sa parehong magkabilaang side or sa parehong side ng 1, okay? Magkabilaan, nag-e-exist yung behavior ng function natin. Pero doon sa mismong 1 class, no? Indeterminate siya or hindi natin matukoy yung value. Okay? So, yan ng limit class, no? Na maaaring walang value yung function at a given number, pero mag-e-exist pa rin yung behavior niya habang papalapit siya or as it approaches a given value. Okay? Mag-send nga ka na like reaction kung nasundan nyo. Okay. Sabihan nyo lang ako pag mabilis yung discussion class, ha? Anyway, nagde-define pa lang natin yung limit. Okay. So, nalaman natin kanina, class, no? Na yung function f of x natin na x squared, function x squared minus 1 over x minus 1 approaches 2 or lumalapit siya sa 2 as x approaches 1. Paano natin yun nasabi? Itong 2.001 class, no, na nakuha natin when your x is 1.001, pwede na natin yan i-round down na 2. Okay? Itong nakuha naman natin na value ng x 1 over x minus 1 class, no? When your x is 0.999, sa kaliwa naman ngayon ng 1, that's 1.999. Okay? Or pwede na rin natin to i-round up equal to 2. Okay? So, parehong nag-a-approach sa 2 yung sides ng function natin class, no? Habang papalapit siya sa 1. Kaya masasabi natin, your function f of x approaches 2, okay, as your x approaches 1. Or yung nagiging value or behavior ng function natin class ay 2 habang lumalapit yung independent variable natin sa 1. Okay? Ngayon class, no? Essential ang pagkuha sa dalawang sides ng ating or sa behavior ng class, no? Kasi yun yung tinatawag natin na one-sided limits. Hindi ko alam kung natakot nyo to sa Calculus 1. Okay? Itong 1.001 na ginamit natin kanina class, no, doon sa number line natin, nasa kanan yan ng 1. Okay? So ito yung value ng x natin as x approaches. Dito sa right side, yung kinonsider natin, that's 1.001. On the other hand class, no, that's x equal to 0.999.
Okay? So, itong 1.001, ulitin ko, nasa right side siya. Okay? Yung 0.999, nasa left side siya nung 1. Okay? Kaya ang tawag natin dito sa value ng ating function, okay? At 1.001, dahil nasa right side nga to, tawag natin dyan class ay right-hand limit. Or that's the behavior of your function, no, at the right of number 1. Okay? Yung 0.999 naman, left nung 1. Okay? Sa kaliwa nung 1 class. Kaya ang tawag natin dito sa behavior na to ay left-hand limit. Kaya tinawag na one-sided limits class, no? Merong behavior yung function sa kanan ng number and meron ding behavior yung function natin class, no? Sa kaliwa ng number. Okay? So kailangan ba natin tong gawin sa calculus? Yes class. Dahil meron tayong principle, no, sa calculus, differential calculus na ganito. The limit of a function exists if and only if the right hand and left hand limits have the same value. Papansinin nyo dito class, no? Yung right hand limit ng function natin habang papalapit siya sa 1 mula sa kanan, no? That's your right hand limit ay equal to 2. Okay? Or approximately equal to 2. Meanwhile class, no? Your left hand limit is also approaching. Dahil magkapareho tong dalawang to class, no? Pwede na nating sabihin ngayon na yung limit nung x squared minus 1 over x minus 1 habang papalapit siya sa 1 equal sa 2. Okay? So, paano ba natin to ninonotate? Limit class, no? Gumagamit tayo ng superscript. So, that's the limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the right, okay, mula sa kanan. Okay? Positive sign yung gamit natin, no? When we're referring to right side, okay, ay equivalent lang sa 2. Okay? For our left-hand limit class, no, we're using the negative superscript, no? So that's the limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the left is equal to 2. Okay? So ginamitan lang natin ng proper notation class. Okay? At dahil pareho yung right-hand limit at left-hand limit natin class, no, ayon dito sa principle natin class, saka pa lang natin masasabi na yung limit ng x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches ay equal sa 2. Like the action nga class ko nasundan. Okay. Ulitin ko class, no? This is our notation for right-hand limit. We're using the positive. Okay, then for left-hand limit, we're using the negative superscript. No, yun yung value na nakuha natin dito. Okay, then of course, this is your function. Ito class. Then itong value ng x, yun yung number kung saan nag-approach yung function. Okay? So pwede nyong gawin yan class, no, pag nag-solve kayo ng limits. Okay? Kapag hindi magkapareho yung one-sided limits natin. Sabihin natin, class, kunwari lang no, na yung sagot dito ay 3. And then yung sagot dito ay 5. Okay? So magkaiba yung behavior class ng function. Okay? Or yung magkaiba yung one-sided limits natin. Kapag ganun yung nangyari class, no, your limit is, or yun yung D and E na tinatawag natin. Okay, sa calculus 1. Ulitin ko, nag-exist ang limit ng isang function habang papalapit ito sa isang number class, no? Kapag magkapareho yung one-sided limits. Kapag hindi magkapareho, your limit does not exist. Okay, ngayon para mas maintindihan, no, try tayo ng ibang example. Yes, ang galing. Limit pala muna tayo. Daanan lang natin to class, no? We have the limit of a constant function. Equal lang yan din mismo dun sa constant function. For example, limit of 3 as your x approaches 0 because 3 is just function class, no, ang limit nun ay 3 lang din. Then the limit of your x function, no, as it approaches a number, that's just equal to the number it is approaching. Then for number 3, that's your constant law. Ibig sabihin nun class, no, when a constant is multiplied to a function, you can just factor out the constant and simply evaluate the limit of the function.
That's number 3. Then we have the sum law. Pwede nyo i-distribute yung limit notation natin, okay, sa pagitan ng okay. Ganon din dito sa difference law class, no? Pwede nyo i-distribute yung limit notation. For product law, ganon din class. Quotient law. Ito class, this is your law. Okay, then your root law class, no? Dito provided that the limit of the function is greater than 0 if n is even class, because you cannot extract the square root of a negative number. Yung ibig sabihin yan. Then for number 7, provided that the limit of your denominator, that's limit of g of x as x approaches 0, is not equal to 0, of course, class, no, that will be undefined. Kung 0 itong denominator natin. Okay? Usually, nang ginagawa natin dito sa Calculus 1, or baka yung naituro din sa inyo ng ibang lecturers class is, sinasubstitute natin agad yung value ng x doon sa function para mag-evaluate ng limit. Okay? Well, basically, that's the idea of limits class, no? Pero dito, kukuha lang tayo ng number na malapit doon sa value kung saan siya nag-a-approach. Compare lang natin yung one-sided limits. Kung pareho, yun na mismo yung limit class. Kung hindi, limit does not exist. Okay, so try tayo na example. First one, evaluate the limit of 10 as x approaches 7. Okay? So limit of 10 class, no? 10 is just a constant. 10. 7. So ang sagot natin dito class ay yung 10 lang din mismo. Okay? The limit of 10 as x approaches 7 is equal to 10. Ganito kasi yung ibig sabihin ng constant function class. Constant. Copy lang. Ito yung xy plane natin, no? Okay? Your function, that's 10. Okay? So, y is equal to f of x is equal to 10. Okay? The graph of y class is a horizontal line. Okay? So, kung andito yung ang graph ng y is equal to 10 or x is equal to 10 ay ito. Isang horizontal straight line. Okay? Ibig sabihin niyan, class, no, kahit ano pang value ng x yung i-approach niya, pare-parehong 10 lang din yung sagot. Sundan? Pare-parehong 10 lang din yung sagot. Kahit pa x equal to 1 at x equal to 1, ang sagot dito ay 10. At x equal to 2, ang sagot mo pa rin sa limit ng function natin ay 10. Okay? Kasi pare-pareho nga, or constant function siya. Ibig sabihin pag constant, hindi nagbabago yung value na class. Okay? Yun yung idea kung bakit yung behavior ng isang constant function class, kahit anong number pa yung approach niya ay pare-pareho. Okay? Next tayo. Evaluate the limit of x as x approaches 3. 3. Okay. Right-hand limit muna tayo, class, no? Mag-isip tayo ng isang number sa kanan ng 3 na malapit sa 3. So, pwede nating kunin yung 0, 0, 1. Okay? That's 3.001. Nasa kanan yan ng 3. Okay? Then yung function natin dito, class, f of x or x. Okay? So what's the value of your f of x when x is equal to 3? Pwede yun lang din yung ipalit nyo dito, class, no? That's 3.001. Or pwede nating sabihin, class, that this is approximately equal to 3. Okay? Then, gamitin natin tamang notation. The limit of your x approaches 3 from the right is equal to 3. So, this is your right-hand limit, class. Then, punta naman tayo doon sa left-hand limit. Okay, still your function f of x equal to x. Ito pa rin yung function natin, class, no? Dahil this one is right-hand limit, class, no? Left-hand limit na to. Punta naman tayo sa kaliwa ngayon ng 3. So, pwedeng gamitin natin yung 2.99. Okay? Kung ipapalit ko tong 2.999 as value of, ang value ng f of x natin ay equal lang din sa 2.999. Okay? Substitute na lang dito, class. Okay? Or still, class, no, that's approximately equal to 3. Or pwede nating sabihin, class, no, that the limit of your x as x approaches 3 from the left, okay, yun yung ibig sabihin ng negative superscript natin ay equal lang sa 3. Okay, then i-compare natin yung value. Magkapareho yung right-hand limit sa left-hand limit.
saka pa lang natin masasabi, class, na ang limit ng x as x approaches 3, dito wala na tayong superscript o kahit anong superscript, class ha. The limit of your x as x approaches 3 is equal to 3. Like nyo nga, class, nasundan? Okay. So, less than a minute or more than a minute na lang yung remaining time natin. Class, no? End ko muna tong session natin tapos balik kayo.